masasabi natin maaaring hindi nila pipiliin yung mabuting pagpili. Kasi pag pinagpapalit ito ng, sabi niya rito, malaking kayamanan o sa mga pilak at ginto. Pero ang sabi ng ating teksto, mabuting piliin. Ang mabuting pangalan ay maiging piliin. Mga mahal kong kapatid, mga kabataan, pag-asa ng Iglesia nating Panginoon, ako'y natutuwa na may mga pagkakataon na meron akong mga tiyuin na nag-advise sa akin. Sabi nila nung first year college ako, or maaaring second year college, sabi ng tiyuin ko, dahil laganap ang mga droga sa aming lugar. Sabi ng tiyuin ko, kung hindi mo pa natikman ang mga bagay na yan, layuan mo na at huwag mo na susubukan. Alam niyo po, nagpapasalamat ako, na-realize ko yung bagay na yun, na lalo na nung naging Kristiyano na ako, na kung piliin pala natin ang mabuting payo, mga mahal kong kapatid na mga kabataan, kung piliin pala natin ang mabuting payo, na siyang magbibigay sa atin ng mabuting pangalan, at higit pa ito sa kayamanan ng sanglibutan nito, higit pa ito sa pilak at ginto, meron palang magiging mabuting pangalan tayo mananalig. Alam niyo po, common sa mga karamihan na sinisikap nila na magkaroon sila ng legacy na tinatawag bago sila mamatay. Bago gusto nila mag-iwan ng magandang pangalan. Pero hindi ito magiging totoong maganda kung hindi nila naranasan na sila ay maalis sa buhay ng kasalanan. Kaya mga kabataan, ang payo ng Ecclesiastes, sabi niya sa 12:1, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan. Habang meron pang lakas, habang meron pang talino, habang meron pang kakayahan ng umunawa, alalahanin mo rin naman ang Diyos na may lalang. Napakapalas natin, ano po? Sa buong nilalang ng Diyos, kung balikan natin yung creation, gaano niya kamahal ang tao, pinaghandaan niya lahat ng bagay ng pangailangan ng tao. Napakapalas natin. No? Sa lahat ng kanyang creation, ginawa lang niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Tayo pinag-exertan ng effort, minold ng maayos, hininga ng butas ng ilong para magiging tao na may at ginawa ng saan mamabasa mga kapatid? 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao ito. At yan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kaluluwang may buhay. Mayroong mahalagang bagay doon sa buhay na yun. Kaya sa pangangaral kanina sa ating Sunday School, dito binigyan talaga ng emphasis na mayroong mahalagang bagay sa buhay ng tao. Walang iba kundi yung kanyang kaluluwa. Kaya nararapat, kung nagpapahalaga ang marami, nagpapakabait, nagiging matulungin ang iba, masasabi pa nga natin, meron silang pagmamalasakit na abutin ang pangangailangan ng iba dahil gusto nilang mag-iwan ng magandang legacy, magandang example. Pero sabi ko nga kanina, walang ibang magandang paraan. Mag-iiwan tayo ng magandang halimbawa na genuine yung pagiging halimbawa, kundi tayo lumalakad sa kalooban ng ating Panginoon. Mga kapatid, mga kabataan, mahal namin kayo. Hindi namin kayang ipangaral na luwagan ang aral o standard ng ating Panginoon na para mapatunayan namin na mahal namin kayo. Hindi namin kayang sambitin na or hahapyud-hapyurin lang ang inyong likod para sumunod kayo at makita namin ang inyong presensya sa pananambahan.
na hindi namin sasabihin ang totoo. Kaya kung dumating sa mga pagkakataon na bakit mayroong paminsan na mabibigat na salita, mayroong para bagang masasakit na salita na maririnig sa likuran ng pulpito, pero mga mahal kong kabataan, aming mga kapatid, mga mahal kong kapatid, nasasambit ito dahil mayroong pinagmumulang pag-ibig. Kaya dapat sa mga ganun pagkakataon, tanggapin natin na mayroong positibong pag-iisip. Wala rin bang hangarin ang inyong mga magulang sa pananampalataya? Kung sinabi sa Efeso 6:2, igalang niyo ang inyong mga ama at ina na siyang unang utos. Igalang niyo. Hindi lamang inyong magulang sa pisikal, igalang niyo ang nagmamalasakit sa inyo. Wala ibang hangarin yan na magkaroon din kayo ng mabuting pangalan sa harapan ng lipunan ng bansang ito. Wala ibang magiging magandang instrumento ang ating Panginoon, kundi tayo na nakakilala ng katotohanan. Kaya mga kabataan, hindi pwedeng luwagan yung standard na aming nalaman, na aming natanggap din, katulad ninyo nung kami nasa ganyang kalalagayan pa. Hindi pwedeng paluwagan, para lang makita namin na nagpapatuloy pa kayong nakaupo yan. No. Sasabihin namin ang katotohanan dahil ito yung magbibigay sa atin ng totoong pangalan. Mabuting pangalan sa harapan ng marami, hindi sa lahat sa harapan ng ating Panginoon. Sa Colossus 3:20 rin, sinabi rin niya, related dyan, Colossus 3:20. Sabi niya rito, mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Mga anak, walang ibang hangarin ang inyong mga magulang sa inyo. Nagmamalasakit kami na pupuntahan yung ibang mga kaluluwa, pumupunta sa ibang lugar, malayo, paminsan na pupuyat, dahil gusto namin ipaunawa sa maraming tao rin, mga kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan. Pero kayo mismo mga anak ng mga magulang ng Kristiyano, pagmamalasakitan nyo, pahalagahan nyo yung pagmamalasakit ng inyong mga magulang. Magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa inyo. Hindi yan kapakinabangan ng mga magulang. Kapakinabangan yan sa inyong paglaki. Kapakinabangan yan sa inyong kinabukasan. Maaaring mayroon mga pagkakataon na sa material na bagay nais din makita ng mga magulang na magkaroon kayo ng stable na pamumuhay. Pero walang higit na pinapahalaga ng mga magulang kundi ang inyong kalalagayan spiritual. Maaaring may mga kabataan na mga magulang na hindi Kristiyano, pero hindi yan magiging sabihin natin na dahilan. Mayroon mga totoong magulang sa spiritual na bagay na nagmamalasakit sa inyo. Magsitalima din po kayo sa kanila. No? Ang hirap makita na meron nagpapasaway. Nabanggit kanina, sikapin natin na tayo ay part doon sa solusyon, hindi tayo part sa problema. Mga kabataan, kaya nilang unawain yung mga bagay na yun. Sino yung pinakabunsong anak? Yung kasama gumawit kanina, anak ng brother mo. Maring hindi natin siya maasahan sa mga ganong pangangaral. Pero kahit kayo na nandito ngayon, mga kabataan, pahalagahan yung magsitalima. Hindi lamang sa inyong pisikal, biological na magulang, kundi yung mga nagmamalasakit sa inyo. Amen? Amen. Kaya, sa hapong ito, sinabi nga kanina, mag-exhort na ako, pero ako'y nagagala na binigyan din naman ng pagkakataon na hamunin kayo. Totoong kayo ang pag-asa ng Iglesia ng ating Panginoon. Hindi totoong bumabata yung mga manggagawa ng ating Panginoon. Tumatanda sila. Ano po? Nanghihina din yung katawan. Si Uncle Olen, masigasig dati, every year gusto pumunta sa bansang Pilipinas dahil mahal niya tayo. Dahil gusto niyang iabot sa atin, ibahagi sa atin ang kabutihan ng Diyos.
Pero sila ay matanda na. No? Si Pastor Lusog, Teriano Lusog, nagmamalasakit siya sa aral ng ating Panginoon, nagmamalasakit siya sa katotohanan, pero dumating sa punto na kinuha siya ng Diyos. Kaya ito yung kahalagahan na sa inyong kabataan, sabi na doon sa binasa natin kanina, alalahanin niyo naman ang may galang. Pag sinasabing alalahanin, meron siyang mahalagang part sa buhay natin. Hindi natin kaya alalahanin pag hindi siya mahalaga, ganun di ba? Pag naalala mo yung isang bagay, dahil mahalaga siya. Higit sa lahat ang Diyos na may lalang sa atin. Kaya ako natutuwa kanina, ako nagagalak na yung bilang ng kabataan ay dumadami. No? At alam niyo po, kayamanan kayo ng inyong mga magulang. Kung hindi kayo magiging pasaway. Kung hindi kayo yung magiging problema. Kung hindi kayo yung magiging matigas, na mayroong matigas na ulo. Mga mahal kong kabataan, sa simpleng paghamon sa hamon ito, nawa, itanim niyo sa inyong puso at kaisipan ng mga bagay. Walang ibang napakagandang masasabi nating totoong pagpapahalaga sa inyo, ng inyong mga magulang, kundi sabihin sa inyo ang katotohanan. I-mold kayo ayon sa aral ng ating Panginoon. Ipakilala sa inyo ang tama o mabuting klaseng pamumuhay na hindi kaparaanan, makataong paraan, na katulad ng nabanggit ko kanina, na maraming nagsusumikap na mabait, nagsusumikap na maging matulungin, dahil gusto nilang magkaroon ng mabuting pangalan. Gusto nila. Pero hindi yun yung genuine o katanggap-tanggap na kaparaanan na magkaroon ng mabuting pangalan ng tao sa harapan ng Diyos. Kundi unang-una ay maranasan natin maalis yung hadlang para magkaroon tayo ng mabuting pangalan na lang ipakuli yung kasalanan. Higit sa lahat, sa pagkakataon na nabalaya sa kasalanan, kailangan nating mapangalagaan yung kaligtasan. Kailangan nating umusad o lumago sa biyaya ng ating Panginoon. Amen? Mga kabataan, hindi yung part lang na wish namin ng mga magulang, kundi nawa, yung pagmamalasakit namin, yung aming pagpapahalaga sa inyo, higit sa lahat sa espiritual na bagay, bigyan pansin nyo rin naman. Alam niyo po, kung hindi bawa ko yung aking kalalagayan ng kabataan na pinakinggan ko, yung payo na huwag nang pasukin yung masasamang bagay. Alam niyo po, kung hindi ko rin siguro sinunod yun, baka isa ako sa mga binibisita sa kulungan. No? Maari. At maari sa inyo. Wasak ang kinabukasan dahil nalulong na sa droga, or masasabi natin na wasak ang kinabukasan dahil nagkaroon ng relasyon na hindi pa dapat at mayroong nangyari. No? Ganun na mangyari kung hindi natin papakinggan ang mga advice ng ating magulang, hindi tayo nagsisitalima sa aral ng ating mga magulang. Merong opposite doon sa pagpili ng tama. Kundi magiging mapapariwara yung kalalagayan. Kaya nawa sa hapong ito, sa simple, sa maiksing paghamon sa inyo, baunin din nawa ito. Kung ako noon ay hindi pa Kristiyano, at yung mga nagtayo ay hindi pa Kristiyano, nakita natin ang mabuting resulta na nagkasama-sama tayo sa hapong ito. How much more kaya na meron ng totoong aral na inyong natanggap na pakinggan, at ang bagay na gawin nyo na lang ay magsitalima sa aral nito. Hindi ipagkakait ng Diyos ang mabuting bagay na kakailanganin nyo habang kayo ay lalakad ayon sa kalooban. At kung hindi man kayo magsisitalima, nakakalungkot din na bagay. Merong kapahamakan. Na kung sabi kanina sa mga aral, kahit na yung mga sanggero ayaw mapunta sa kapahamakan na yun.
Pero tayo sa hapong ito, pinagkalooban ng pagkakataon ng Diyos na maalaman ng katotohanan, merong nagmamalasakit, merong nagpupuyat, merong mga nagpapastik para sa atin. Napakapalad natin sa bagay na yun. Embrace natin yun. Bitbitin natin yun, pasalamatan natin yun. Kaya sa hapong ito, nawa, sa espiritual na kaparaanan, kamtin natin yung mabuting pangalan. No? Basahin ko ulit, mga mahal kong kapatid, mga kabataan. Sabi niya sa Proverbs, ako'y sumasama na gawin yung memory verse ito. Proverbs 22 verse 1. Ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan, at ang magandang kalooban kaysa pilak at ginto. At magandang kalooban. Kung balikan niyo po yung Galatia 5:22, let's start doon. Ang mabuting kalooban, ang magandang kalooban ay bunga ng Espiritu. Kaya nararapat abutin natin na ang Espiritu ng Diyos mismo ang mga siwan sa atin. No? Siya na ang magrurul sa atin. Siya na ang magmamalit sa atin. Hindi yung satisfied na tayo na naligtas. Kasi malaki ang chance na bumalik sa kasalanan, sa kalalagayang inaring ganap. Kaya abutin din natin ang kabanalan na inaaral ng Iglesia natin, Panginoon. Malinis totally ang ating puso. Amen? Nawa tayo yung napagpala sa simpleng paghamon. Tayo po'y magawa ka sa panalangin. Tayo po'y tumayo. Mr. Rosa. Salamat Diyos na